Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Kuya Jun, wag mo nang ituloy! Ibuelta mo na! Bumalik na tayo! Delikado! Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilab, Tapinoy Horror Stories. Magwawalong taon na rin ang nakaraan noong mangyari ito sa aming grupo. May proyekto kaming tinanggap noon sa Nasugbu sa may Batangas. Grupo kami noon ng mga photographers at videographers sa mga events. Isa ito sa mga hilig namin gawin na amin ding pinagkakakitaan. Isang kliyente ang malapit ng ikasal. At yamang may pera ang mga magulang ng lalaking ikakasal, ay napili nitong ganapin ito sa may Pico de Oro sa may beachfront. Beach wedding ang napiling tema ng nakatakdang mag-isang dibdib. Isang araw bago ang event ay naghahanda na kami ng mga bagay at mga aparato na kakailanganin para sa kinabukasan. Sa totoo lang, Kuya Totoy, ay malaki ang deal namin sa kliyenteng ito. Hindi basta-basta, hindi putyo-putyo ang ibabayad sa amin. Kung kaya naman ay naobliga kaming kontakin ng ilan naming mga kaibigang may alam rin sa larangan upang matulungan kaming mabigyan ng magandang serbisyo ang aming kliyente. 10:00 na ng gabi nang matapos kami sa paggayak. Wala nang kain-kain nang makatulog ako. Kailangan magbawi ng lakas para sa malaking event na gaganapin kinabukasan. Ang call time namin ay 7:00 ng umaga. Kailangan umalis ng madaling araw para makaabot sa call time at nakakahiya kung mahuhuli kami sa oras na isinet ng aming kliyente. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Tamang-tama, makakakain pa muna ako bago kami lumarga papuntang Nasugbu. Habang ako ay kumakain, ay isa-isa na din nagsibangunan ang aking mga kasamahan at kanya-kanya na din ang kanilang paggayak sa kanilang mga gamit. 3:30 na ng madaling araw nang tumulak kami lula ng aming sasakyan patungong Nasugbu, Batangas mula sa Maynila. Paputok na ang liwanag nang dumaan kami sa mahaba at madilim na tunnel. May kahabaan ito at talaga namang napakadilim kung ito ay babagtasin. At mapapansin mong may mabigat na pakiramdam din sa loob ng tunnel. Tila ba may puwersang nagsasabi na huwag ka nang tumuloy hanggang dulo. Basta, hindi ko maipaliwanag. Malapit na kami sa dulo nang may naaninag si Kuya Jun na driver namin. Teka, tao ba yun? Tao ba yung nakikita ko na yun? Wait. Bakit naman kaya siya nakapwesto dun? Ang dilim-dilim dito ah. Delikado. Pabulong na sabi ni Kuya Jun na tila ba kinakausap ang sarili. Hinanap namin ang di umano
nakatayong tao na sinasabi ni Kuya Jun. Ngunit wala naman kaming nakikita. Si Kuya Jun talaga oh. Ano ka ba, wala naman tao eh. Ay naku Kuya Jun ha. Nagmamaneho ka na naman ng puyat. Natulog ka po ba kagabi? Sabi ko sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Tao talaga. Nakita ko talaga siya. Nakatayo doon sa dulo ng tunnel. Dugtong pa ni Kuya Jun. Sobrang bagal ng takbo ng van dahil hindi malaman kung aabante ba o aatras kami. At isa pa ay likas na nerbyoso at matatakotin si Kuya Jun. Iaabante na sana ni Kuya Jun ang van nang biglang, Kuya Jun! Atras! May baril siya! Sigaw ni Lara, nakatabi ni Kuya Jun sa harapan. Nagkakagulo na kami sa loob ng van. Naghi-hysterical na kaming lahat at tila ba nabablangko na ang utak ni Kuya Jun sa pagmamaneho. Naramdaman kong umaabante pa din ang van, paunti-unti sa lagusan ng tunnel. At habang palapit kami ng palapit sa lagusan ay lalong naghihiyawan ang mga kasamaan ko sa loob ng van. Marami silang sinasabi pero sa ingay nila ay iisa lang ang nauunawaan ko. Kuya Jun, wag mo nang ituloy! Ibuelta mo na! Bumalik na tayo! Delikado! Hindi ko napansin kung kaninong tinig galing ang suhestyon na iyon. Pero tila bingaw na din si Kuya Jun marahil sa matinding nerbiyos. At yamang nasa pinakalikuran ako nakaupo ay hindi ko maaninag ang lalaking may baril na sinasabi nila. Hanggang sa isang malakas na sampal ang nadinig namin lahat. Sampal na nagmumula sa mga palad ni Lara na dumaan sa mukha ni Kuya Jun. At sabay sabing, Kuya Jun! Ibuelta mo ang sasakyan! Dalian mo! Natauhan din si Kuya Jun at agad ay narinig kong humatak ang makina ng sasakyan at biglang nagrevolusyon. Nagising na sa pagkakabingaw ang driver namin sa sobrang lakas ng pagkakasampal sa kanya. Isang mabilis na pihit ang ginawa ni Kuya Jun sa van. Pinihit niya ito pabalik. Pagkapihit ng sasakyan ay doon ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang lalaking may dalang baril. Tama sila. Isang lalaking may kataasan, payat, nakasombrero at may dalang M16 na rifle. Mukha siyang rebelde at habang palayo ang aming sasakyan sa kanya ay nakatitig lang siya sa akin. Minabuti kong huwag na lang siyang tignan at mahirap nang mamarkahan niya ang mukha ko. 5:30 ng madaling araw nang maalimpunghatan ako. Tinanong ko agad yung katabi ko. Ruth, saan tayo pupunta? Tanong ko. Inismiran lang ako ng katabi ko at sabing, malamang pauwi na tayo. Teng, gising. Di ba may photoshoot tayo sa Pico del Oro? Malamang doon tayo pupunta. Tulog ka pa ba? Nung marinig ko yun ay tsaka ko lang napagtanto na isang masamang panaginip lang pala iyon. Matatahimik na sana ang loob ko nang may matanaw ako. Natanaw ko sa hindi kalayuan ang tunnel. Noong mga panahong iyon ay hindi pa 100% natatapos ang sikat na Cabiang Tunnel. Marami pang materyales pang konstruksyon ang nasa gilid ng daan bago sa bunganga ng lagusan. Muling bumalik ang kilabot sa katawan ko. Naalala ko bigla yung panaginip ko. Ito ba ay babala o isang masamang panaginip lamang? Habang papalapit kami sa tunnel, mas binabuti kong hindi na lang sabihin sa kanila ang nakita ko sa panaginip. At sa halip na sabihan sila ay minabuti kong magmasid habang binabagtas namin ang
Cabiang Tunnel. Nakatuon ang mga mata ko sa dulo ng lagusan at nagbabakasakaling may makikita kaming armadong lalaki. Unti-unti ay papalapit kami ng papalapit sa may lagusan. Wala akong makita sa lagusan dahil hindi pa gaanong laganap ang liwanag ng araw. Hanggang sa nakalagpas nga kami sa dulo ng tunnel. Wala namang kakaibang nangyari. Liban sa pakiramdam ko na parang may mga matang nagmamasid sa'yo sa loob ng tunnel. Napansin din ng mga kasamahan ko na merong mabigat na pakiramdam habang binabagtas namin ang loob ng tunnel. Hindi siya kaaya-ayang pakiramdam. Tila ba may isang puwersang nagbibigay babala sa'yo na huwag kayong dumaan dito. Nakarating naman kami ng maluwalhati sa Pico del Oro. Sangkatutak na guard post ang kailangan mong daanan bago ka makarating sa mismong venue. Pagdating namin sa mismong beachfront ay hinanap namin agad ang wedding coordinator upang maasistihan kami kung saan kami magsiset up at nang maplano na namin ang mga dapat naming gawin. Napakaganda ng Pico del Oro. Pihadong mayayaman ang nakatira sa mga units doon sa di kalayuan sa beachfront. Napakagarbo ng kasalan. Perpekto sa bawat imahinasyon ng mga babaeng nangangarap mabigyan ng matinong kasal ng lalaking kanilang makakasama habang buhay. Maging ang aming buong grupo ay namangha sa setup at kung paano dumaloy ang buong programa ng buong kasal. Talaga namang bawat detalye ay napaghandaang mabuti. May sikat na banda pa ang naimbitahan at nagkaroon kami ng pagkakataon na makunan sila habang tumutugtog, na tamang-tama naman pandagdag sa aming portfolio. Oras na ng hapunan. Siyempre, hindi namin palalampasin ang mga pagkain na nakahanda, maging ang unlimited drinks sa minibar na nilagay mismo sa tabi ng booth namin. Pag siniswerte ka nga naman, kuha doon, kuha dito. Anggulo doon, anggulo dito. At syempre, hindi kami papayag na hindi kami magpapasiklab sa aming kliyente. 10:00 na ng gabi nang matapos ang event. Ngunit bago ito matapos ay kinausap namin ang coordinator ng kasal para sa isang sorpresa namin sa bagong kasal. Naghanda ang aming team ng on-set video editing. Inipon namin ang lahat ng larawan at video na nakuha namin buong araw para sa pasabog na ito. At habang pinapanood ng mga guests ang aming video finale, ay mababakas mo sa kanilang mga mukha ang kaligayahan at makikita mo ang pagpatak ng mga luha ng iilan sa kanila. Pagkatapos mapanood ang video presentation, ay nagsipagtayuan sila at nagsipalakpakan. Standing ovation, ika nga nila. Tuwang-tuwa ang mga bisita. Tuwang-tuwa ang bagong kasal. At ang pagtatapos ng aming presentasyon ang naging hudyat upang tapusin na ang kasiyahan. Pagkatapos ng event, habang nagliligpit ng mga ginamit na aparato ay lumapit ang coordinator ng kasal. Naku guys, good news! Tuwang-tuwa yung bagong kasal sa grupo nyo. Marami pa akong event na inaayos ngayon, ha? At here's my calling card. Tawagan nyo ako para mabigyan ko pa kayo ng maraming kliyente. Good luck guys, ha? Good job! Good job! Tila ba tinamaan kami ng swerte at mukhang malawak ang koneksyon ng coordinator. At bago tuluyang umalis, ay ibinigay na nito ang kabuuhang bayad at mayroon pa itong dagdag. O ito yung full payment ha, at saka mayroon pa silang pahabol na tip. Galing niya sa mga magulang ng ikinasal. Siya nga pala may mga pagkain pa dun sa buffet section, tsaka may mga inumin pa dun sa minibar. Sabi nung newlyweds, iuwi nyo na daw lahat para meron daw kayong baon habang bumabiyahe. Galing nyo talaga guys! Good job! Pagtalikod ng coordinator ay sinilip namin ang loob ng sobrang inabot niya.
nalula kami sa sobrang daming tig-1,000 piso. Hindi ko na lang idedetalye kung magkano to, pero sobrang laki nito. Alas 11 pasado na ng gabi noong makalabas kami ng Pico del Oro. Binaybay na namin muli ang daan pabalik. Habang nasa biyahe kami pa uwi ay kapalitan na ng text ni Lara yung coordinator at mukhang may bago kaming magiging kliyente at inirerekomenda ng wedding coordinator. Masaya ang aming kwentuhan sa loob ng van at sa sobrang saya namin ay hindi na namin namalaya na binabagtas na pala namin muli ang Kabyang Tunnel. Nang naawat kami bigla sa pagkekwentuhan, mulat ang mga mata namin habang nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos ay ginala namin ang aming mga paningin sa labas. Napakadilim. Nabalot bigla ng katahimikan ang loob ng van. Maging si Kuya Jun ay napahinto din sa pagmamaneho. Walang ibang sasakyan kaming kasabay. Wala ding mga ilaw. Ilaw lang mula sa aming sasakyan ang nakikita namin. Nabalot kami ng katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Agad ay itinapon ni Kuya Jun at Lara ang mga sigarilyong hinihit-hit nila sa labas ng sasakyan at mabilis na itinaas at isinarado yung mga salamin ng bintana nila. Narinig niyo ba yun? Tanong ni Kuya Jun habang nakatingin sa amin gamit ang rear view mirror ng sasakyan. Katahimikan lamang ang nakuhang sagot ni Kuya Jun mula sa tanong niya sa amin, na ang ibig sabihin ay, oo, narinig din namin. Nakarinig kami ng angil. Angil mula sa hindi kilalang hayop. Hindi ito galing sa aso at iyon lang ang unang beses ko makarinig ng ganoong klaseng huni. Tila ba iyak ng dyablo o impakto sa pelikulang Shake, Rattle and Roll noong kabataan ko. Hindi ako naniniwalang galing sa hayop yun. Parang may something. Sabi ko, enteng manahimik ka mo. Hindi pa natatapos si Lara na magsuway sa akin, ay muli naming narinig ang angil. At sa pagkakataong ito, ay medyo mahina ang huni niya. Marahil siguro ay nakasarado na kasi ang lahat ng aming bintana sa sasakyan. Sa pagkakataong ito ay nagkanya-kanya na kaming yuko at layo sa mga bintana ng sasakyan. Yung mga bitbit naming mga aparato ay iniharang namin sa mga bintana. At yung mga bitbit naming mga personal naming bag ay pinangkubli namin sa aming mga sarili. Teka! Paano ako magtatago? Teka! Paano ako magtatago? Tanong ni Kuya Jun dahil hindi pwedeng yumuko dahil siya ay nasa manibela. Kuya Jun, idiretso mo na po. Utos ni Lara. Wag kuya, hindi natin alam. Baka mamaya nasa dulo yan ng tunnel at nakabang. Balik na lang tayo kuya. Sabi ni Jude. Paano kung nasa likuran naman natin nakaabang? Sabi naman ni Renz. Samot-saring suhestyon. Lahat ay nabubuang na sa takot. Nagtatalo-talo na kami kung saan kami dapat tumungo. Marahil na rin sa aming mga narinig kanina. Maya-maya, napansin ko si Ruth na katabi ko din sa likuran ng sasakyan ay nakakapit ng mahigpit sa braso ko. Bumabaon na ang kanyang mga kuko sa braso ko at nakasiksik na ang mukha niya sa may kilikili ko. Ramdam kong umiiyak na din siya at nanginginig. Ruth, okay lang ba? Bulong ko sa kanya. Hindi sumasagot si Ruth sa mga tanong ko at nananatiling nakasiksik lang siya sa kilikili ko na halatang
inilalayo niya ang paningin sa bintanang nasa bandang kanan niya. At sa ikatlong pagkakataon, narinig namin ulit ang mga angil na ito. Pihadong mas malapit na siya ngayon dahil nakasarado na ang mga bintana ng aming sasakyan, ngunit naririnig pa din namin ang huni niya ng malakas. Nagsimulang magdasal si Kuya Jun ng pabulong. Narinig kong naghihikbian na din ang ibang mga babaeng kasama namin sa sasakyan. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malalakas na busina at may nakita akong ilaw mula sa isa pang sasakyan. Sabay-sabay kaming nanungaw at may nakita kaming dalawang lalaking magkaangkas sa motor. Nakahinto sila sa tabi ng aming sasakyan at mukhang papunta sila sa lugar na aming pinanggalingan. Posibleng taga doon sila. "Boss, lumarga na kayo. Huwag nyo na lang pansinin yung mga naririnig nyo dito. Hindi naman sila nangaano eh." Pagkatapos sabihin ito ng lalaking nakaangkas sa motor ay nakahinga kami ng maluwag at nagpasalamat kami sa kanila. Pagkatapos nito ay pinaarangkada na ni Kuya Jun ang van pa uwi. May ilang araw na ang nakalipas noong matapos ang pangyayari ng gabing iyon. Muli kami naghanda para sa isang bagong event na aming pupuntahan at himalang hindi sasama si Ruth sa lakad namin ngayon. Pero bago ang araw ng event ay tumawag siya. "Teng, di muna ako makakasama ngayon sa photoshoot. Paalam naman ako kay Ate Lara eh. Nga pala, yung nakaraang lakad natin. Di ba kung matatandaan mo, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nyo nakikita? Madalas ako makakita ng mga taong yumao. Pero, nung gabing iyon, hindi ko talaga kinaya. Iba sa lahat, kakaiba yung experience na yun. Ni kahit isang segundo ay hindi ko matatagalan tingnan ang mukha niya. Teng, yun ang unang beses na makakita ko ng aswang. Kung ayaw maniwala sa akin, puntahan mo yung sasakyan. Silipin mo pabaligtad sa pagitan ng mga binti mo yung bintanang nasa tabi ko. Basta, iingat kayo palagi." Pagkarinig ko noon ay hindi na ako nakapagsalita. Sinunod ko ang bilin niya. Sinilip ko nga sa pagitan ng mga binti ko pabaliktad ang salamin ng bintanang tinutukoy niya. At kinilabutan ako sa nakita ko. Isang pares ng palad na may di normal na mahabang mga daliri ang nakabakat sa salamin ng sasakyan sa may pwesto ni Ruth. Sabi ni Ruth, nung kasagsagan na nagkakagulo kami sa loob ng sasakyan, ay napalingon siya sa bintana sa may kanan niya at halos atakihin niya siya sa puso na makitang may nakadungaw doon na tangi siya lang ang nakakakita. May napansin daw siyang nilalang na nakasilip sa bintana. Hindi siya kay Ruth nakatingin, kundi sa akin. Dagdag pa ni Ruth. Nabalitaan na lang namin si Ruth na hindi pala stable ang mental na kondisyon niya dahil may iniinom siyang gamot para sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Hindi ko lang matukoy kung may ganito pa ba siyang kondisyon bago pa ang event o nakuha niya ito pagkatapos ng event. Simula noon ay inuwi na siya ng kanyang mga magulang sa Davao upang doon magpagaling. May sakit ako sa atay at bato sa apdo noong mga panahong iyon na ginagamot ko pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Ako nga po pala, si Enteng. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories.
o pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!